At kung marami po sa atin ang masaya sa pagsalubong sa bagong taon, yung mga alaga ninyo natin na sinabantay at munig. Ako, baka po ika nga'y matroma ang mga yan sa lakas ng mga paputok. Paano nga ba sila mapoprotektahan yung mga alagang natin laban sa ingay at masamang epekto ng paputok? Alamin natin sa pagtutok na ito ni Julius Segovia. Batid ng pet lover na si Jason ang panganib ng paputok sa alaga niyang aso. Kaya isa siya sa mga lumahok sa kampanya ng Eco Waste Coalition na Iwas Paputok Sick. Sa mga magpapaputok, siguro much better na lang na gumamit tayo ng alternative, kagaya ng mga torotot or mga kaldero. Tsaka para na rin, hindi lang naman para sa akin, sa mga dog owner, para na rin sa kaligtasan nila. Ipinakita pa ng mga bata kung paano nila sasalubungin ang bagong taon. Imbes na magpaputok, kumanta na lang sila gamit ang iba't ibang klase ng pampaingay para hindi raw malagay sa peligro ang mga alaga nilang hayop. Ayon sa Eco Waste Coalition, nagdudulot ng matinding stress at trauma sa mga alagang hayop ang ingay ng mga paputok. Ang paputok ay harmful sa tao. Gusto rin natin sabihin na ito ay harmful. Hindi lamang sa tao, kung hindi pati sa hayop. Ito ay meron stressful tsaka traumatic experience para sa kanila. Diha makasing mas matalas ang pandinig ng mga hayop kaya mas matindi ang impact sa kanila ng mga paputok. Bukod sa stress dahil sa ingay, may epekto rin sa kanilang usok mula sa paputok. Itong mga hayop na to, isa pang dahilan kung mahal natin sila, talagang huwag tayong gagamit ng paputok. Ang ginagawa ng iba, pinapasok muna ng bahay. Kahit papano, nababawasan yung maingay na nakaka-agitate sa kanila. Ang Philippine Animal Welfare Society, lagi ring panawagang huwag hayaang lumabas ang mga alaga dahil maaari silang maligaw kapag nagpanik dahil sa ingay. Dapat priority din natin na isaalang-alang ang welfare ng ating mga alagang hayop the way we would do our own children. Para maiwasan maski papaano ang stress sa mga alaga, maiging ehersisyo muna sila sa umaga bago ang putukan sa gabi. Kapag napagod kasi, mas mabilis silang makakatulog. Maglaan sa alaga ng kwartong soundproof, isara ang mga bintana at magpatugtog ng musika para ma-relax ang alaga at iyakin ding may nakahandang tubig sa loob ng kwarto. Kung walang soundproof na kwarto, maaari rin daw ilagay muna sa banyo ang alaga. Nakakalungkot kasi itong mga alaga nating hayop, hindi ito nakakapagsalita. Tayo bilang pet owners, may responsable. Ang responsibilidad natin ay pangalagaan sila, protektahan sila para dito sa mga bagay na pwede namang iwasan. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.